Hinamak na manugang. Kabanata 851 kinaumagahan. Isang malaking balita ang agad na nagdulot ng sensasyon sa buong bilog ng negosyo ng Yan Capital. Inilabas ng Su family ang estratehikong plano ngayong taon, naghahanda na makipagtulungan sa One High Group, ang paunang pagpirma ng kontrata ay tinatayang 3 bilyon. Boom! Nagkagulo ang buong Yan Capital. Ang lahat ng mga boss ay nag-aagawan para malaman kung anong uri ng tao ang nasa likod ng One High Group. Ang Su family ay nag-invest ng 3 bilyon sa kooperasyon ng biglaan, naganap na ang plano sa bagong direksyon ng taunang pamumuhunan sa Yan Capital. Tila ang One High Corporation na ito ay malapit ng malampasan ang 4 na malalaking pamilya at babangon upang maging bagong pinakamayamang pamilya. Sa Villa, matapos matanggap ni Alex Dixon ang tawag ni Wang Lexio, sumimangot siya at umiling. Oo naman, hindi pa rin niya mapigilan si Su Ching-cheng. Ano man ang mangyari, kailangan niyang humakbang sa maputi na tubig na ito. Pagkatapos tumawag, bumalik si Alex Dixon sa kanyang kwarto at nakitang maingat na hawak ni Helena ang isang bowl ng chicken soup at iniabot ito sa kanyang asawa. Lumingon si Helena at nakita niya si Alex Dixon na nakatayo sa likuran niya. Sa sobrang takot ay kinilig siya at napasigaw ng galit. Ano ba, hindi ka man lang kumibo habang naglalakad, tinitigan mo ba ako, hindi ko nilason ng sabaw ng manok, hindi ko kaya ang sarili kong anak. Malamig na sabi ni Alex Dixon, hindi mo naman siya nilason dati. Galit na galit si Helena, hindi naman sa gusto kong saktan ang anak ko, gusto kong maalis ang kasalanan sa sinapupunan niya. Sa sandaling ito, agad niyang itinikom ang kanyang bibig at takot na tumitig kay Alex Dixon. Ngayon, medyo natatakot na siya kay Alex Dixon at hindi na siya nang ahas na basta-basta na lang bugbugin at pag-alitan siya. Malamig nang umuso si Alex Dixon, alam niyang gustong ipalaglag noon ni Helena ang anak sa sinapupunan ng asawa kaya malamig na binalaan niya ito. Kahit ano pa, kapag nalaman kong sinasaktan mo na naman ang anak ko, pipalayan ko ang kamay mo kung saang kamay mo man lang lasunin ang anak ko. Ikaw ay walang utang na loob, tinatrato mo ang mabubuting hangarin na parang atay at baga ng asno, hindi ka dapat pinapasok ng aking Lewis family sa simula pa lang, galit na galit si Helena kaya patuloy siyang sumigaw. Sumakit ang ulo ni Jane Lewis dahil sa pagtatalo nilang dalawa, kumunat ang noo niya kay Helena at sinabing, "Ma, pwede ka munang lumabas." Nasusunog ang pugad ni Helena at umalis siya habang nagmumura. Pagkaalis ni Helena, humihingi ng tawad si Jane Lewis kay Alex Dixon, nagmenopausal na ang nanay ko at masama ang pakiramdam niya nitong mga ilang araw, pero huwag kang mag-alala, sinabi na sa akin ni nanay na hindi niya gagawin ang lahat, ganitong uri ng bagay muli. Tuma-NGO si Alex Dixon na may pagtatampo, hindi siya mapakali kay Helena at palihim siyang nagpadala ng mga bodyguard para bantayan siya. Gayunpaman, kamakailan lamang ay binugbog niya si Helena at talagang mas masunurin siya. Hindi na siya gumawa ng kahit anong maliliit na pakulo ngunit kailangan pa rin niyang maging magbantay. Bang, biglang itinulak ang pinto ng kwarto at pumasok si Ding Ching na puno ng pagkabalisa ang mukha, medyo namutla ang mukha niya. Anong mali? Tanong agad ni Alex Dixon. Karaniwang mukhang malamig si Ding Ching, kahit kadugo ang eksena, wala siyang gaanong ekspresyon. Hindi pa niya nakita si Ding Ching nang ganoon kapanik. Boss Dixon, tingnan mo ito. Ibinigay ni Ding Ching ang telepono sa takot. Bumaba ang tingin ni Alex Dixon at biglang nanlamig ang mukha niya. Sa screen ng telepono ay may nagpe-play na video. Ang video ay isang madilim na selda. Sa sulok ng selda, may isang manipis na figure na nakaupo sa dingding sa isang dayami. Magulo ang kanyang buhok. Bagamat malabo ang ilaw, nakikilala pa rin ng isa ang figurang nakaupo sa sulok, si Ding Yu yun. Si Ding Yu ay nakasuot ng punit-punit na uniforme ng bilangguan at may mga pasa sa kanyang mukha. Siya ay pamayat ng husto at tila nagdusa ng husto. Alex, hindi ba ito ang dati mong sekretarya, Ding Yu? Hindi napigilan ni Jane Lewis na mapasigaw. Si Ding Ching na ngayon ang kanyang bodyguard at alam na niya ang pagkakakilanlan ng dalawang magkapatid na ito. Boss Dixon, mabilis na iligtas ang kapatid ko. Puno ng gulat ang mukha ni Ding Ching, at hinawakan niya ang braso ni Alex Dixon. Tiningnan ni Alex Dixon ang video at alam na ito ay ipinadala ni Han Yun, agad siyang tumawag. Han Yun, anong nangyayari? Nakita mo na ba ang video? Napakaseryoso ng boses ni Han Yun,
lihim itong kinuha ng isang informant mula sa Foreign Department. Bayang Banyaga, saan nga ba nila kinunan ito? Ito ang sangay ng Diablo sa US, Diablo Division. Huminga ng malalim si Ding Ching at agad na sinabi ng walang pag-aalinlangan, pupunta ako ngayon sa US. Pagkasabi niya nun, gusto na niyang umalis agad. Bumalik ka, sumigaw si Alex Dixon sa malalim na boses, ikaw lang ang makakaligtas sa kapatid mo sa kamay ng Dark Group. Ang torture chamber ng Dark Group ay hindi isang lugar para sa mga tao, gusto kong iligtas ang kapatid ko. Hindi alam ni Jane Lewis kung nasaan ang Dark Group, ngunit alam din niya na hindi ito kakayanin ni Ding Ching ng mag-isa, mabilis niyang pinayuhan, kumalma ka muna at hintayin ang malinaw na tanong ni Alex. Ang mga mata ni Ding Ching ay balisa, ngunit pinilit pa rin niyang tumalikod at tumayo sa tabi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sinabi ni Han Yun, sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng Foreign Ministries ay nakahanap ng impormasyon tungkol dito, ang Diablo Division sa US ang pinakamalakas sa buong Diablo, mayroong hindi mabilang na mga base sa country, at ito ay isa lamang sa kanila. Then what should we do? Sasaktan ba nila ang kapatid ko? Nag-aalalang tanong ni Ding Ching. I don't think so. Ayon sa impormante, kinulong nila si Ding Yu sa layuning gamitin siya bilang hostage para maging kapaki-pakinabang siya balang araw. Nagulat na sabi ni Jane Lewis, ordinaryong sekretarya lang si Ding Yu, ano ang gusto nilang ipagpalit sa kanya? Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinabing, alam nila na hinahanap namin ni Ding Ching si Ding Yu, kaya palihim silang lumipat sa ibang bansa. Dapat nilang itago siya para makita sa palabas bilang bargaining chip at makipag-ayos sa akin kapag tamang-tama, panahon. Naikayam ni Ding Ching ang kanyang mga kamao ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay namula. She gritted her teeth and said, no wonder we can't find out, it turns out na inilipat nila ang kapatid ko sa ibang bansa. Ano nga ba ang gusto nilang ipagpalit sa iyo ni Ding Yu? Pwede ba sa pera? Pero hindi mayaman ang pamilya natin, sunod-sunod na tanong ni Jane Lewis at sabi na sabik din. Kung hindi siya niligtas ni Ding Yu noong panahong yon, siguradong kinidnap siya ng ilang mga malalakas na lalaki, baka hindi pa siya mabubuhay hanggang ngayon. Si Jane Lewis ay palaging nakaramdam ng pagkakasala kay Ding Yu at pakiramdam niya ay may utang siya sa kanya, kaya siya ay palaging napakabuti kay Ding Ching. Saglit na nag-isip si Alex Dixon at itinaas ang ulo para sabihin kina Jane Lewis at Ding Ching, mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila ginamit ng kabilang partido si Ding Yu bilang bargaining chip, pero maganda rin ito, dahil gusto nila isang bargaining chip, hindi nila sasaktan si Ding Yu, ikukulong lang nila siya para makita sa hinaharap. Nag-aalalang hinawakan ni Jane Lewis ang kanyang palso, Alex, kailangan mong mag-isip ng paraan para iligtas si Ding Yu. Hindi mo siya hahayaang manatili sa kamay ng mga dayuhang iyon. Batay sa kanyang intuisyon, alam din niya na ang grupong Diablo ay dapat na isang uri ng nakakatakot na organisasyon, marahil ay may kinalaman ito sa mga pumatay na gustong hulihin siya noong huling pagkakataon. Asawa, huwag kang mag-alala, ililigtas ko si Ding Yu, kalmadong tuma-NGO si Alex Dixon sa kanyang ulo. Rinihan yun sa telepono, ayon sa impormasyong ibinigay ng impormante, si Ding Yu ay ligtas at maayos sa ngayon maliban sa kanilang mababaw na sugat, dahil ito ay isang bargaining chip, imposibleng kitilin ang kanyang buhay. Nanlamig ang mga mata ni Ding Ching habang malamig niyang sinabi, kahit sino man yun, hanggat hindi sinasaktan nila ang aking kapatid, tiyak na hindi ko sila patatawarin. Kabanata 852 pagkatapos tumawag, inaliw ni Alex Dixon si Jane Lewis at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, sobrang lamig ng mukha niya. Ngayon lang, natakot na siya na baka mabalisa si Jane Lewis at gumamit ng fetal chi, kaya casual siyang nagsalita. Pero sa totoo lang, nakakulong si Ding Yu sa torture chamber ng Diablo Group, maraming mga panganib at ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib anumang oras. Kahit na pansamantalang mapanatiling ligtas ni Ding Yu ang kanyang buhay, mahirap sabihin na hindi siya makakaranas ng anumang pisikal na sakit. Sa ngayon, patuloy na hinihiling ni Han Yun ang mga tao ng Foreign Division na sinusubaybayan ang kinaroroonan ni Ding Yu. Nakapagdesisyon na si Alex Dixon, kapag nahanap na niya ang lugar na ikinukulong ni Ding Yu, agad niyang tinitingnan ang lahat ng kanyang puwersa at pupunta sa ibang bansa upang iligtas si Ding Yu sa anumang paraan. Hindi ito isang padalos-dalos na desisyon.
Kung ginamit ng kabilang partido si Ding Yu para takutin siya, hindi mahalaga, dahil maaari siyang maging walang awa. Ngunit kung alam ng kabilang partido na may utang si Mrs. Jane Lewis kay Ding Yu at tumakbo ito para takutin ang kanyang asawa. Sa mabait na personalidad ni Jane Lewis, siguradong gagawa siya ng isang bagay na hindi maisip para mailigtas si Ding Yu. Kinaumagahan, nakatanggap si Alex Dixon ng hindi inaasahang tawag. Alex Dixon, libre ka ba? Lumabas ka at makipag-chat, nakangiting sabi ni Zhao Su sa kanyang telepono. Ano bang problema? Sabihin mo ngayon. Agad na naging alerto si Alex Dixon. Ang paraan ng babaeng ito ay mas malupit pa kaysa kay Dixon Wrong, higit pa rito, marami siyang tricks sa kanyang manggas. Hindi mo kailangang mag-ingat sa akin, sa huli, ako ay naging tiyahin mo, at nakasama pa kita noong bata pa ako, nakangiting sabi ni Zhao Su, mahina lang ang tono niya, parang walang nangyari kanina. Tumawa si Alex Dixon, ngunit malamig pa rin ang kanyang mga mata. Huwag mong tingnan ang babaeng ito na naglalaro ng posporo. Hindi siya naniniwala na si Zhao Su ay may anumang pagmamahal sa pamilya. Isang babae na mas pinahahalagahan ang kapangyarihan at kayamanan kaysa sa kanyang buhay, na gustong pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig ng pamilya sa kanya ay isang pantasya lamang. Lumabas ka, nasa labas lang ako ng villa mo. Tila inaasahan ni Zhao Su na hindi papayag si Alex Dixon, walang pakialam niyang sinabi, kung talagang hindi ka naniniwala sa akin, kalimutan mo na ito, plano kong kausapin ka tungkol kay Ding Yu. Habang nagsasalita siya ay ibababa na niya ang telepono. Ang mga pupils ni Alex Dixon ay lumiit at agad na nagsabi, kilala mo si Ding Yu. Let's talk about it in detail sa backdoor ng villa. Hindi siya binigyan ni Zhao Su ng anumang silid para pag-usapan at ibinaba ang telepono. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon, alam talaga ng babaeng ito ang tungkol kay Ding Yu, maliwanag, pumunta siya dito ngayon dahil wala siyang dapat ikatakot at hindi siya nag-aalala na hindi siya lalabas. Nangangahulugan din ito na naimbestigahan na ni Zhao Su ang karamihan sa kanyang mga bagay. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi ang magagawa ni Dixon Wrong. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, humakbang siya papunta sa likurang pinto ng villa. Sa labas ng pinto, may nakaparada na mini BMW, isang babaeng kulot ang buhok at naka-sunglass ang nakasandal sa pinto, nakasuot siya ng itim na damit at mukhang marangal at maganda. Tulad ng isang hinog na prutas, buong katawan niya ay nagbuga ng nakakaakit na halimuyak. Tumingin si Alex Dixon sa paligid at nakita niya na maliban kay Zhao Su, wala nang iba. Nagulat ka ba? Ngumiti si Zhao Su at tinanggal ang kanyang salaming pang-araw. Sa tingin mo ba maglalakas loob akong hanapin ka mag-isa? Hindi naniniwala si Alex Dixon na darating siyang mag-isa, matapos ilabas ang spiritual sense, agad niyang naramdaman na may ilang napakalakas na puwersa na nakatago sa dilim, may ilang makapangyarihang eksperto na nagtatago sa lahat ng direksyon. He coldly snorted and went straight to the point, ilang bagay ang alam mo tungkol kay Ding Yu. Hindi gaanong masasabi, ngunit ito ay kung ano ang gusto mo. Nag-cross-arm si Zhao Su at sinabing may ngiti na hindi isang ngiti. Sa totoo lang, pumunta ako ngayon para magtrabaho kasama ka. Magtulungan, nagtaas ng kilay si Alex Dixon, I crippled one of your daughter's arms, it's more like you hate me to the bone, now you come here to talk about cooperation with me, don't you think it's funny? Tila inaasahan ni Zhao Su na sasabihin niya ito, at mahinahong sinabi, walang kakaiba dito, katulad lang ng pagnenegosyo. Ang mga kaaway ngayon ay maaaring maging kakampi bukas, lahat para sa kapakanan ng mga hayop. Anong gusto mo? Tinitigan siya ni Alex Dixon at nagtanong. Ito ay talagang kakaiba, ang babaeng ito ay malinaw na ina ni Dixon Wrong, ngunit siya ay mukhang nasa edad na 30s. Maganda ang kanyang hitsura, maputi at maislan ang kanyang balat, at wala man lang kaunting kulubat sa kanyang mukha, ang kanyang figura ay mas curvy. At walang nakakaalam kung paano niya ito napanatili, ito ay mas masakit-akit kaysa sa ibang mga kabataang babae. Ngumiti si Zhao Su at sinabing, mayroon akong paraan para maging ligtas at maayos si Ding Yu pansamantala. Kung maaari, mailigtas ko siya at maibabalik ko siya sa iyo sa isang piraso. Ikaw. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon para ay pakitang hindi siya naniniwala. Nakulong si Ding Ching sa dark group sa US, at iba-iba ang lokasyon. Ang isang pamilyang Zhao lamang ay hindi sapat na malakas upang masakop ang buong mundo.
Siyempre, isa akong negosyante, hindi ako gumagawa ng mga bagay na hindi ko magagarantiyahan, sabi ni Jiaosu, maaari mo akong lubos na pagkatiwalaan sa puntong ito. Tinitigan ni Alex Dixon si Jiaosu, at maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Noong kasama ni Jiaosu ang kanyang malaking tiyuhin na si Dixon Yulong, alam niya kung ano kaya ang babaeng ito. Sa panlabas, hindi siya gaanong kamukha, ngunit sa katunayan, siya ay labis na mabangis at tinupad ang kanyang salita. Sa mga tuntunin ng diskarte sa negosyo, si Jiaosu ay mas magaling kaysa kay Dixon Yulong. Siya ay lalo na mahusay sa paggamit ng kanyang sariling lakas at mahusay sa pagsasayaw. Nakipagkasundo siya sa mga nakatataas ng iba't ibang malalaking kumpanya at nagkaroon ng mga unang kaaway. Lahat sila ay ginawa niyang kaibigan. Ngunit mayroong isang bagay, iyon ay, si Jiaosu ay isang tao, benepisyo lang ang inaalala niya at alam niyang mas mahalaga ang kanyang reputasyon, bihira siyang bumalik sa kanyang mga salita. Para sa kanya, kapangyarihan at kayamanan ang pinakamahalaga, ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at maging ang kanyang sariling anak na babae ay kailangang tumabi. Noong nakaraan, ayaw ni Jiaosu ang kustodiya ni Dixon Rong, sa halip, ginamit niya ang kanyang anak na babae upang ipagpalit ang 5% ng shares ng mga Dixon kay Dixon Yulong, pagkatapos, kumuha siya ng malaking halaga ng kabayaran at umalis ng walang pakialam. Hindi pa nakita ni Alex Dixon ang gayong walang pusong babae. Tanong ni Alex Dixon, ano ang gusto mo? Hindi ko ito itatago sa iyo. Ngumiti si Jiaosu at naglakad na naka-cross arms. Matapos akong hiwalayan ni Dixon Yulong, nakahanap siya ng isa pang mahirap na babae at nagkaanak ng isang lalaki. Itinuring niya ang kanyang anak bilang kanyang tagapagmana. Maingat niyang inalagaan ang kanyang anak sa ibang bansa. Parang gusto niyang ibigay ang lahat ng mga ito, kanyang ari-arian sa kanyang anak. Ako ang lumaban sa tabi niya noon, hindi ako papayag na ang anak sa labas ng ibang babae ay tamasahin ang mga bunga ng kanyang pagpapagal. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon, alam niya ang nangyari sa pagitan nina Dixon Yulong at Jiaosu noong nakaraan. Ang dalawa sa kanila ay simpleng kasal ng interes, wala man lang silang nararamdaman sa isa't isa, hindi nagtagal at naghiwalay na sila. Pagkatapos nito, pumunta si Dixon Yulong sa American Development Company at nakipag-ugnayan sa isang babaeng kainom na nagtatrabaho doon, nagsilang pa siya ng illegitimate child. Iniisip pa rin ito ni Jiaosu, hindi naman kasi babae ang hinahanap ni Dixon Yulong sa labas, sa anumang kaso, ang dalawa sa kanila ay naghiwalay ng kanilang mga landas, nadama niya na ang imperyo na nasakop ni Dixon Yulong sa rehiyon sa ibang bansa ay dapat ipagpatuloy ang kanyang anak na si Dixon Rong. Ayaw niyang ibigay ito sa illegitimate child na yun. Naglakad si Jiaosu sa harap ni Alex Dixon at sinabing nakataas ang kilay, may paraan ako para matulungan kang panatilihing ligtas at maayos si Ding Yu, ngunit bilang kapalit, pansamantala kang gagawa ng linya sa akin para harapin si Dixon Yulong at hindi, lehitimong yun, magkasama ang bata. Pag-iisipan ko, malamig na sabi ni Alex Dixon, ang babaeng ito ay mas tuso pa kay Dixon Rong. May purpose siya sa lahat ng ginawa niya, hindi siya madaling sumang-ayon sa anumang pakikipagtulungan sa kanya. Kabanata 853. Tinakpan ni Jiaosu ang kanyang bibig at tumawa, ano ang dapat isipin, ang deal na ito ay hindi masama para sa iyo. Si Dixon Yulong ay malapit nang bumalik mula sa ibang bansa, hindi madali para sa akin na makitungo sa kanya ng mag-isa. Si Dixon Rong ay walang utak, walang paraan para umasa sa kanya, tsaka ang gusto ko ay ang mga ari-arian ni Dixon Yulong sa Dixon Family Sincerity. Makikita mo ang resulta ngayong gabi. Pagkatapos niyang magsalita, bahagya siyang umubo. Agad na lumabas ang isang itim na anino mula sa likod ng sasakyan at magalang na binuksan ang pinto ng sasakyan. Gaya ng inaasahan, wala ni isang tao ang dumating. Si Jiaosu ay eleganteng umupo sa BMW at lumingon kay Alex Dixon na nakangiti. I guarantee that we will have a pleasant cooperation. Also, during the period of our cooperation, I will make Dixon Rong reflect on the situation. I will definitely not let her make trouble behind the scenes. How can I go against my partner? Hindi mo ba naisip? Pagkasabi niyo na inutusan niya ang driver na magmaneho. Pinanood ni Alex Dixon ang BMW na nawala sa intersection na may maliit na ekspresyon. Ngayon pa lang ay ipinahiwatig sa kanya ni Jiaosu na hindi sila darating na naghahanap ng gulo habang sila ay nagtutulungan.
Sa paghusga sa tono ni Jiaosu, si Dixon Yulong ay kasali na ngayon sa mga pangunahing gawain ni Dixon dapat ay babalik na siya mula sa ibang bansa. Siya ay nakababa sa karagatan sa loob ng maraming taon at nakabuo ng isang malaking puwersa. Sa sandaling bumalik siya sa bansa, tiyak na hindi ito magiging kasing simple ng pamamasyal. Ang pamilya Dixon ay malamang na magdulot ng panibagong bagyo. Ang gusto ni Jiaosu ay hindi kasing simple noon, siya ay natatakot na ang kanyang motibo ay upang isama ang buong Dixon. Sa kotse, habang nagmamaneho ang driver, tinanong niya, "Madam, gusto ba talaga ng pamilya Zhao namin na makatrabaho si Alex Dixon?" Ito ay pansamantalang kooperasyon lamang, ang ngiti sa mukha ni Jiaosu ay ganap na nawala, at ang kanyang mga mata ay walang katumbas na lamig. Gayunpaman, ang paghihiganti para sa aking anak na baldado, imposibleng hindi maghiganti, kapag nakuha ko ang ari-arian ng pamilya Dixon, ito ang oras ng pagkamatay ni Alex Dixon. Hindi karapat-dapat sa kanyang mga mata ang isang kumpanyang sangay sa ibang bansa. Ang gusto niya ay ang shares ng buong Lin's Corporation, ang kanyang anak na babae na si Dixon Rong ay naging kahalili rin ng Lin's Corporation, kapag ang kanyang anak na babae ay nagmana ng negosyo ng pamilya, hindi ba ang lahat ng ito ay sa kanya? Para naman kay Dixon Rong, itinaya niya ang kanyang buhay upang protektahan siya sa huling pagkakataon. Iyon ay dahil lamang si Dixon Rong ay may bahagi ng mga karapatan sa mana ng pamilya Dixon. Sa gabi, nakatanggap si Alex Dixon ng isa pang video na ipinadala ni Han Yun. Si Alex, isang impormante mula sa Foreign Division, nagpadala lang ng isa pang video, bagamat hindi niya alam kung saan nakakulong si Ding Yu. Base sa narinig niya ngayon, pinalitan na ng kabilang partido ang cell ni Ding Yu sa isang mas mahusay at kahit na ayos ng doktor para sa kanya. Sa video, nakapagpalit na si Ding Yu ng malinis na damit at nakahiga sa isang malinis at maliwanag na ward para magpahinga. Bagaman ang mga pinto at bintana ay naka-install pa rin sa mga bakal na bar, ito ay mas komportable kaysa sa itim na bilangguan sa nakaraang video. Pagkatapos panuorin ang video, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Jiaosu sa wala pang isang minuto. "Paano na? Nakita mo na ba ang video? It can at least show that I want to work with you with sincerity, right?" Malamig na tanong ni Alex Dixon, "Nasaan si Ding Yu?" "I don't mind telling you, siya ang kontrolado ng Diablo team sa San Francisco." Tila ayaw magpigil ni Jiaosu, sinabi niya sa isang hininga. Ang pamilya Zhao ay mas sikat sa ibang bansa kaysa sa China, kaya naman ang pamilya Zhao ay maraming especially iya doon. Sa ngayon, mas ligtas at maayos si Ding Yu, ngunit kung gusto mo ilabas mo siya, wala akong gagawin yun sa ngayon. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na ang permeability ng pamilya Zhao sa ibang bansa ay mas malaki pa sa inaakala niya. Gayunpaman, maaaring ito rin ang dahilan kung bakit ang pamilya Zhao ay umuunlad sa ibang bansa sa loob ng daan-daang taon. Hindi naniwala si Alex Dixon sa sinabi ni Jiaosu tungkol sa hindi niya magawang paggawa ng Ding Yu. Ngayon, naging bargaining chip din si Ding Yu sa kanya. Paano niya nagawang ibigay ito ng ganoon kadali? Gayunpaman, ang mga kondisyon na ibinigay ni Jiaosu ay nasa loob ng kanyang katanggap-tanggap na saklaw. Talagang ito ay isang bagay na naplano na noon pa man. "I agree to cooperate with you," sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses. Ngumiti si Jiaosu. Malinaw, ang pangakong ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. "Sige, umaasa ako na magkakaroon tayo ng kaaya-ayang kooperasyon sa darating." Noong una, nais kong mag-set up ng isang piging para ipagdiwang ang pagtutulungan ng lahat. Ngunit sa palagay ko kahit na imbitahan kita, hindi ka pupunta, kaya hindi na kailangan so cliche kapag bumalik na si Dixon Yulong sa inyo kung may kailangan ako. Nang matapos ni Alex Dixon ang tawag, malamig na sinabi ni Ding Ching, "Plano mo talagang makatrabaho si Jiaosu, hindi ka ba natatakot na may iba siyang intensyon?" Siyempre hindi ganoon kasimple ang layunin ni Jiaosu. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi namin mahanap ang lokasyon kung saan nakakulong si Ding Yu. Lumingon si Alex Dixon at mahinahong sinabi, dapat alam din ni Jiaosu na siya ay isang bargaining chip. Siya ay tumingin ng mas malapit sa kanya. Ang dayuhang club ay patuloy na mag-iimbestiga. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay natahimik sandali si Ding Ching at nag-alinlangan sandali. Actually you can reject her. Working with such a dangerous person, kapag hindi ka mag-iingat, malalamon ka. Dahil nangako ako sa iyo na ililigtas ko si Ding Yu, talagang gagawin ko ito. Tinapat ni Alex Dixon ang balikat niya.
Tumalikod at naglakad papasok ng kwarto. Huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadali para sa isang pamilyang Zhao na samantalahin ako. Kinaumagahan ay ang araw ng maternity examination ni Jane Lewis. Nitong mga ilang araw, nasa bahay siya at inaasikaso ang pagbubuntis, at sa bahay din inasikaso ang mga negosyo ng kumpanya. Kinaumagahan, hinatid ni Alex Dixon ang kanyang asawa at si Helena sa ospital para sa check-up. The fetus has been fetus for 2 months now. It is very healthy, tumingala ang doktor at ngumiti. Tuwang-tuwa si Jane Lewis kaya tinakpa niya ang kanyang bibig, hinawakan niya ang ultrasonography sheet at sinabing, "Hubby, tingnan mo ang anak natin, ang cute niya." Tumingala si Helena at nakitang madilim ang ultrasound sheet. Hindi niya masabi kung cute ba ito o hindi, agad siyang nagpout ng hindi masaya. Kinuha ni Alex Dixon ang ultrasound sheet at tuwang-tuwa din. Nang maisip niya ang maliit na itim na patak na ito na lalabas sa sinapupunan ng kanyang asawa sa loob ng ilang buwan at ipanganak ang pagkikristol ng kanilang pagmamahalan, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo. Ito ang panganay nilang anak ng kanyang asawa. Let's go, kailangan pa nating umuwi at kumain ng tanghalian. I'm starving to death. Helena pounded her legs malungkot. Tuma NGO si Alex Dixon at tinawag sina Ang Shanming at Ding Ching. I drive ang kotse sa likod ng pinto at pauwiin ang aking asawa at ang iba pa. Naguguluhang tanong ni Ang Shanming, bakit ka nagdadrive papunta sa likod ng pinto, hindi ba mas mabilis ang front door? Gawin mo ang sinasabi ko, sigaw ni Alex Dixon. Malamig ding pinagalitan siya ni Ding Ching. Bakit ang dami mong tanong, kailangan mo lang tuparin ang utos ng amo ng walang kondisyon. Umiling si Ang Shanming at mabilis na tumakbo sa underground na garahe para magmaneho. Takot na takot siya sa isang babaeng tulad ni Ding Ching, na nagpalaki ng mga makamandag na ahas at makamandag na insekto, siya ay pumatay ng hindi kumukurap, at ang kanyang mukha ay hindi nagbabago kahit na ang dugo ay tumalsik sa kanyang buong katawan. Matapos ipadala ang kanyang asawa sa kotse mula sa likurang pinto, tumalikod si Alex Dixon at agad na nanlamig ang kanyang mukha. Mula sa pagpasok niya sa ospital, napansin ng kanyang spiritual sense na may nagtatago sa labas ng front door, na tila sinusubaybayan ang kanilang mga galaw. Kaya naman, pinaalis niya ang kanyang asawa sa likod ng pinto, at pinaprotektahan siya ni Ang Shanming at Ding Ching, sa dalawang bodyguard na ito sa kotse. Hindi sila masusuot ng mga ordinaryong eksperto. Pagkaalis ng sasakyan ng ilang minuto, inilagay ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at lumabas ng pintuan na parang walang nangyari. Kabanata 854 sinadya ni Alex Dixon ang paglalakad sa isang tahimik na kalye at pinakawalan ang spiritual sense. May stalker talaga sa likod niya. Habang naglalakad siya papunta sa gitna ng kalsada, may ilang itim na anino na biglang lumitaw sa lahat ng direksyon. Ang mga ito ay napakabilis, na parang sila ay lumitaw mula sa manipis na hangin, sa isang kisap mata, pinalibutan siya ng mga ito sa gitna. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon at inangat ang ulo para tingnan sila. 8 o 9 na pandak na itim na lalaki, na payat at maliit, ay tumayo sa paligid niya at malapit nang mamasdan siya. Nanjutsu, tumingin si Alex Dixon sa paligid at medyo interesado. Hindi niya akalain na Japanese ninja ang kalaban. Nagkatinginan ang iilang black man at Tuma NGO, biglang, sabay-sabay silang umungal at inilabas ang kanilang mga katana na may haplos, nilaslas si Alex Dixon. Tumawa si Alex Dixon at hindi umiwas, iniunat niya ang kamay at kukuha na sana ng katana. Ngunit sa sandaling ito, biglang nawala si Black Man sa harapan niya, para siyang pumasok sa ere. Ang Black Man, na nakatayo sa paligid niya, ay tila alam kung gaano siya kalakas, ang kanyang anyo ay patuloy na nagbabago, para siyang gumagalaw sa hangin, patuloy na kumikislap, ito ay isang nakasisilaw na tanawin. Ilang sandali, gumagalaw ang mga itim na anino sa katawan ni Alex Dixon, at kumikislap ang liwanag ng talam. Kung hindi siya mag-iingat, isang itim na anino ang lilito sa kanyang likuran, na may hawak na isang matalim na talam at nagbibigay sa kanya ng isang nakamamatay na suntok. Nasa bulsa pa rin ang mga kamay ni Alex Dixon, at hindi man lang siya nagpakita ng balak na ilabas yun, walang pakialam ang ekspresyon niya. Mula sa pananaw ng isang ordinaryong tao, ang grupong ito ng ninjas ng jutsu ay napakahusay na, maaari silang magtago sa hangin at lumitaw anumang oras,
na nagbibigay sa kanila ng kalaban ng isang nakamamatay na suntok. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, gaano man kabilis ang pagtakbo ng mga ninja na ito, mabagal lang ang takbo nila. Ang kanyang spiritual sense ay ganap na nakakalat, na sumasaklaw sa radius na ilang libong metro. Ang pagpapapakpak ng mga pakpak ng ibon, ang huni ng mga insekto sa sulok ng dingding, kahit isang langaw na lumilipad sa himpapawid, lahat ay malinaw sa kanyang isipan, at bawat galaw ay walang kapantay. Shua, isang figure ang biglang lumitaw sa likod ni Alex Dixon, tahimik at walang ingay. Napakabilis ng figure na lumitaw sa isang iglap, pagkatapos, ibinato nito ang talam kay Alex Dixon. Ang mga kasama sa paligid ay nagpahayag din ng masayang mga ekspresyon. Walang oras si Alex Dixon para iwasan ang slash na ito, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Bigla, parang may mata sa likod ng ulo ni Alex Dixon, nang hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo, iniunat niya ang kanyang kamay at humawak sa hangin. Hinawakan niya ang braso ni Blackman at casual na inihagis. Bang, isang malakas na tunog ang narinig. Tulad ng isang sandbag, ang Blackman ay mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon sa kanya. Siya ay itinapon at nabasag sa ladrilyo na pader. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, ang pader na ladrilyo ay agad na kinulayan ng pula ng dugo, at tumulo pa ito pababa. Kung tungkol sa ninja na nakasuot ng itim na ngayon, ang kanyang mga buto ay nabali na, at nakahiga siya sa isang pool ng dugo. Nang makita ang kakilakilabot na eksenang ito, ang mga nakapaligid na ninja ay lahat ay nagpipigil ng hininga, na nagpapakita ng gulat na mga ekspresyon. Lahat sila ay mga nangungunang ninja sa Japan, maaari nilang patayin ang kanilang mga kalaban na hindi nakikita, at hindi sila kailanman nabigo. Sino lang ang taong ito, hindi man lang siya tumingin sa kanila, direkta niyang kinuha ang mga ito mula sa langit at pinagdurog-durog ang mga ito sa mga meat pie on the spot. Isang grupo ng mga clown, malamig na sabi ni Alex Dixon, puno ng lamig ang tono niya. Sino ang nagtanong sa iyo na pumunta at manggulo para sa akin? Nagkatinginan ang mga nakapaligid na ninja na may takot sa kanilang mga mata. Nagbulungan sila sa isa't isa, masasabi ni Alex Dixon na nagsasalita sila ng Japanese, hindi niya maiwasang sumimangot sa inis. Sa kanyang paningin, ang mga taong ito ay parang mga langgam na maaaring kurutin hanggang mamatay. Hindi niya alam kung sino ang kumuha ng mga ninja na ito para manggulo sa kanya. Ngayong nakipagkasundo na si Jiaosu sa kanya, imposibleng maging tanga siya para makahanap ng isa pang ninja na magdudulot ng gulo sa kanya. Sino kaya ang walang ingat, habang nanahimik si Alex Dixon, tila nagkasundo ang kanilang ninja, sabay silang umatungal at sinugod siya. Ngumisi si Alex Dixon at magsisimula na sana ng patayan. Biglaan, ilang tunog ng hangin na napunit. Agad namang nanlaki ang mga mata ng ninja sa harapan, parang kahoy na tulos ang katawan niya habang diretsyong bumagsak sa lupa. Sa leeg niya, may suntok na pana, kulay asul ang dulo ng bakal na palaso at halatang lason. Bang, 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 ang mga ninja sa paligid niya ay natama ng mga palaso sa leeg, at nahulog sila sa lupa. Tumingala si Alex Dixon at nakita ang isang Porsche na nakaparada sa hindi kalayuan. Si Jiaosu ay eleganteng bumaba ng kotse, na sinundan ng isang lalaking may gininto ang buhok, asul ang mata na may arrow sa kanyang kamay. Nakangiti siya habang naglalakad, mabuti na lang at dumating ako sa oras, hindi ba dapat magpapasalamat sa akin? Jiaosu, sinundan mo ako? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Ginamit lang niya ang spiritual sense para eye-scan at nakita niyang may sumusunod sa kanya, hindi niya inaasahan na ito ay mga tao ni Jiaosu. Nag-cross arm si Jiaosu at sinulyapan ang ninja sa lupa. She smiled and said, "I'm not following him, I just want to ensure the safety of my allies who are cooperating with me. Look, isn't it useful now?" Malamig na sabi ni Alex Dixon, "I-withdraw mo ang lahat ng tauhan mo. Kung hindi, babawiin mo ang kasing dami ng mga bangkay na ipinadala mo." Tinitigan siya ni Jiaosu ng ilang segundo, pagkatapos ay biglang nagkibit balikat, "Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Kaya ayokong makaabala sa iyo. Anyway, babalik ng bansa si Dixon Yulong. Hindi madaling pakitunguhan ang mga taong nasa panig niya. Kung mawawalan ka ng buhay sa pagkakataong yun, kailangan kong pahirapan ang sarili ko para makahanap ng bagong kakampi." Bago pa siya matapos magsalita,
Bigla niyang nakita si Alex Dixon na kumuha ng katana at ibinato sa kanya. "Ah, Alex Dixon, gusto mo akong patayin?" Napasigaw si Jiao Su sa takot, agad na nagdilim ang mukha ng dayuhang bodyguard, at sumugod siya para protektahan siya. Gayunpaman, ang katana ay kasing bilis ng kidlat, at huli na para pigilan ito. Kung paanong si Jiao Su ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay namutla, ang katana ay dumaan sa kanyang mukha at sinaksak siya. Isang mahinang ungol lang ang kanyang narinig. Isang ninja na nakasuot ng itim ang biglang nahulog sa ere, hawak ang isang punyal sa kanyang kamay. Tinusok siya ng katana at bumagsak ng husto sa lupa, matapos ang ilang beses na pagpupumiglas ay huminto siya sa paghinga. Lumingon si Jiao Su at tumingin sa ninja sa lupa, sa sobrang gulat niya ay nagbago ang mukha niya. Ngayon lang, wala siyang naramdamang aura sa likod niya. Napakatalino ng nanjutsu ng kabilang partido, hindi man lang niya napansin ang mga bodyguard na dala nito. Kung hindi dahil sa pagsaksak sa kanya ni Alex Dixon gamit ang kanyang kutsilyo, natakot siya na sana ay namatay siya kaagad. Kinagat ni Jiao Su ang kanyang mga ngipin at biglang ibinaba ang kanyang braso, na binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha ang dayuhang bodyguard. Basura, sinampal niya ang dayuhang bodyguard at mabilis na ibinaba ang ulo para humingi ng tawad. Sinipa siya ni Jiao Su at tumingala kay Alex Dixon at sinabing, "Salamat sa iyo ngayon lang. I just don't want partners to die so fast." Walang pag-aalinlangan na pinutol siya ni Alex Dixon. Kailangan pa rin ni Ding Yu ang babaeng ito para protektahan siya, hindi siya maaaring mamatay. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang baba patungo sa sulok ng dingding at malamig na inutusan ang kanyang mga bodyguard. "Halika, dalhin mo rito ang mga tao sa likod." May tao dyan, nagdilim ang mukha ni Jiao Su, at agad niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay. Biglang tumalon ang 7 o 8 dayuhang bodyguard mula sa lahat ng direksyon, at sumugod sa direksyon na iyon ng napakabilis ng kidlat. Kasabay nito, isang figure ang biglang tumalon mula sa likod ng dingding at nakatakas sa pinakamabilis na posibleng bilis. Sa kasamaang palad, mabilis ang kanyang pagtakbo, hindi rin mahina ang mga dayuhang bodyguard ni Zhao Jing, tumalon sila mula sa lahat ng direksyon at sinipa ang mga figure sa lupa sa isang iglap. "Dalhin mo," sigaw ni Jiao Su, isang dayuhang bodyguard ang nagpadala ng humawak sa binti ng figure at kinaladkad siya habang ang ulo ay nakaharap pababa. Kabanata 855 Bitawan mo ako. Buong lakas na nagpupumiglas ang figure, mukhang lubhang kalunos-lunos. Maligalig na tao, patayin mo siya para patahimikin siya, sumulyap si Jiao Su sa kanya at nagutos. Agad na sumigaw ang figure sa lupa sa takot. "Huwag mo akong patayin, galing ako sa Qin family." Pinaikit ni Jiao Su ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay sumangot siya ng masama, "Pamilyang Qin. Kilala ko lang si Qin Jingming at ang kanyang apo, si Qin Yuwei, ang iba pa sa pamilya Qin ay basura lahat, hindi malaking bagay kung isa o dalawa sa kanila ang mamatay." Tungkol sa patriarch ng Qin family, Old Man Qin, tinawag din siya ni Jiao Su sa kanyang pangalan. Napakayabang niya. Ang figure sa lupa ay walang katulad na takot, hindi niya akalain na ilalabas niya ang Qin family. Ginawa rin ni Jiao Su ang gusto niya. Mabilis siyang tumawag, "Si Qin Jingming ang lolo ko. Apo niya ako, si Qin Yihai." Ngumisi si Jiao Su at sinabing may malamig na nguso, "Talagang hindi ko inaasahan ito. Ang pamilya Qin ay lalong nagiging walang silbi sa bawat henerasyon. Bukod kay Qin Yuwei, sa palagay ko ay wala nang pakinabang sa anumang inapo ng Qin clan, dahil sila ay baldado, kung gayon sila ay dapat na baldado." Pagkatapos niyang magsalita, gumawa siya ng ka-chow gesture. Agad na naglabas ng punyal ang dayuhang bodyguard at inihagis sa ere, hinawakan niya ang hilt ng punyal at akmang sasaksakin ito. Sa sobrang takot ni Qin Yihai ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Sinubukan niyang sumigaw kay Alex Dixon, "Pakiusap, iligtas mo ako, Mr. Dixon, hindi ako pwedeng mamatay dito." "Oh," biglang itinaas ni Jiao Su ang kanyang kamay para pigilan ang bodyguard. Lumingon siya kay Alex Dixon at nakangiting sinabing, "Interesting. Kaya ikaw ang naghahanap sa akin, tapos ibibigay ko sa iyo ang taong ito, you can decide if he lives or dies. I don't know if you are mabuting tao o hindi." Napatingin si Alex Dixon kay Qin Yihai na walang ekspresyon ang mukha. Ngayon lang, nang kumalat ang spiritual sense, alam na niya na ang basurang ito ay nagtatago sa likod.
Lahat ng nangyari ngayon ay planado din ni Qin Yihai. Imposibleng hindi malaman ng isang matalinong babae tulad ni Zhao Su na may hinahanap si Qin Yihai ngayon lang, ang kanyang pag-arte ay hindi lamang para takutin si Qin Yihai, kundi para ibigay din ang mainit na patatas na ito sa kanya. Kung siya ay napukaw ni Zhao Su at pinatay si Qin Yihai sa isang hampas ng palad, tiyak na magdudulot ito ng hidwaan sa pagitan ng Qin family at ng Dickson family. Higit pa rito, ang Qin family ay masisira ang relasyon sa Su family. Para kay Zhao Su, maaari lang siyang umupo at umani ng mga mensahe. Kuya Dickson, mangyaring iligtas mo ko sa account ng aking pinsan. Si Qin Yihai ay labis na natakot. Ang babaeng ito ay walang awa, alam niyang apo siya ng Qin family, pero gusto pa rin niya itong pilayin. Nag-cross arm si Zhao Su at tumayo sa gilid na may ngiti na hindi ngiti, naghihintay lang siya para manood ng magandang palabas. Gusto lang niyang makita kung gaano katapang si Alex Dickson, kung hahayaan niyang umalis si Qin Yihai, ang ganitong uri ng malambot na itlog ay hindi magiging tugma para sa kanya sa hinaharap. Si Qin Yihai ay nakahiga sa paanan ni Alex Dickson, buong lakas na humihingi ng awa. Ikaw ang nakahanap ng lalaki kanina? Malamig na tanong ni Alex Dickson. Saglit na natigilan si Qin Yihai, pagkatapos ay agad niyang sinabi na may pagtatampo sa mukha. Mr. Dickson, hindi ko talaga mahanap ang mga taong yun, napadaan lang ako. Hehe, ngumisi si Alex Dickson. Sa totoo lang, kahit hindi nagtatanong, alam niya na ang mga Japanese ninja na yun ay malamang na kinuha ni Qin Yihai. Hindi niya inaasahan na siya ay naging duwag, na talagang tumanggi na magbayad ng bayad. Gayunpaman, umayon din ito sa estilo ni Qin Yihai. Nang makitang hindi siya pinaniwalaan ni Alex Dickson, nagmamadaling lumuhad si Qin Yihai sa lupa at itinaas ang kanyang kamay para manumpa. Mr. Dickson, hindi ko talaga kilala ang mga taong yun, sumusumpa ako sa langit. Kung sila ang mga tao, hinahanap ko, tamaan ako ng kidlat. Sa anumang kaso, ang mga Japanese ninja na yun ay ganap na patay. Ngayon, wala nang tumstigo, kinagat niya ang bala at ayaw umamin, kahit na pinaghihinalaan ito ni Alex Dickson, walang ebidensya. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Qin Yihai si Alex Dickson sa 2 beses na yumuko ang kanyang mga daliri at ginalaw ang kanyang mga kasukasuan, na nagdulot ng nakakatakot na tunog ng pagbitaw ng buto. Agad siyang kinabahan at nagmamadaling tumawag, Alex Dickson, Mr. Dickson, hindi ko talaga sila hinahanap. Nahanap mo man sila o hindi, hindi mahalaga sa akin. Habang nagsasalita si Alex Dickson, bigla niyang sinuntok ang mukha ni Qin Yihai. Napabalikwas si Qin Yihai, at ang kanyang kanang mata ay naging panda. Bago pa siya makarecover sa kanyang pagkakabigla, isang malaking kamao ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at tumama sa kanyang kanang mata. Agad na nakita si Qin Yihai ng mga bituin at ang kanyang ulo ay parang namartilyo ng 2 beses ng bakal, parang may tumunog sa kanyang tenga, sobrang sakit, panay ang sigaw niya. Dickson, Mr. Dickson, bakit mo ako sinaktan? Hindi ko talaga sila hinahanap. Muling sumuntok si Alex Dickson, nabali ang ilong ni Qin Yihai. Puff, isang daloy ng maruming dugo ang bumulwak, tumulo sa mukha ni Qin Yihai. Alex Dickson shrugged his shoulders and said in a relaxed manner, wala lang, kulang lang ang laban ko kanina, gusto ko pang humanap ng magpapainit. Natigilan si Qin Yihai, anong uri ng F***king Fury ito? Punchang bag pala itong matandang ito, at gusto mong bugbugin ko siya? Gayunpaman, hindi naglakas loob si Qin Yihai na sabihin ang mga salitang ito dahil sa tabi niya, si Zhao Su ay nagdala din ng kanilang bodyguard at tinitigan siya ng may pag-iimbot. Bago pa niya matapos ang pag-iisip, muling sumuntok si Alex Dickson, at pagkatapos ay pinaulanan ng suntok at sipa ang katawan ni Qin Yihai. Bawat suntok ay tumatama sa laman, napasigaw si Qin Yihai sa sakit. Hindi na niya kinaya kaya umiyak siya at humingi ng awa. Mr. Dickson, kung patuloy mo akong binugbog, papatayin kita, kung gusto mo talagang ilabas ang iyong galit, ay. Sinuntok ni Alex Dickson si Qin Yihai gamit ang kanyang kanang hook, dahilan para iangat niya ang kanyang ulo, isang pinto ang lumabas sa kanyang bibig. Nag-roll up siya ng sleeves at umiling na parang walang nangyari. No need, sasampalin kita, namamaga ang mukha ni Qin Yihai. Tinakpan niya ang dumudugo niyang ilong at sumigaw ng nagtatampo, bakit?
Kailangan ko ba ng dahilan para suntukin ka? Nang matapos magsalita si Alex Dixon ay muli na naman siyang sumuntok na parang kidlat. Pagkatapos ng ilang dosenang suntok, si Qin Yihai ay binugbog sa isang tumpok ng puti. Walang lugar sa kanyang katawan na buo pa rin. Nabalian ang buong katawan niya na para siyang nabangga ng sasakyan, ang kanyang buong ulo ay namamaga na parang ulo ng baboy, at ang kanyang mga mata ay namamaga na parang gold pies, ni hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, maging ang sariling ina ay malamang na hindi siya makilala. Bang, sinipa ni Alex Dixon, nabali ang buto ng binti ni Qin Yihai. Hindi na kinaya ni Qin Yihai, napasigaw siya sa sakit at nawala ng kontrol sa kanyang pantog sa lugar. Ito ay mabaho. Iyon lang, medyo nadismaya si Zhao Su. Akala niya ay papatayin siya ni Alex Dixon, hindi niya inaasahan na matatapos lang ito pagkatapos ng pambubugbog. Kung may gumawa nito sa akin, kahit sino pa siya, puputulin ko muna ang kanyang mga meridian, pagkatapos ay huhukayin ang kanyang mga mata at dila, hahayaan ko siyang mabuhay sa takot habang buhay. Lumingon si Alex Dixon, sa totoo lang, wala siyang naramdaman ng bugbugin niya si Qin Yihai. Kahit napatayin niya si Qin Yihai, ito ay magiging tulad ng pagkurot ng langgam hanggang mamatay, nang walang anumang hamon. Ngunit hindi siya mahuhulog sa pakana ni Zhao Su. Kung lampoin niya si Qin Yihai ngayon o nagpadala ng papatayin, tiyak na hahawakan ni Zhao Su ang kanyang kahinaan, at ito para banta siya sa darating, o para pukawin ang relasyon sa pagitan ng Dixon family at ng Qin family. Tapos na ako, nagkibit balikat si Alex Dixon. Now it's your turn, di ba ngayon mo lang gustong patayin? Ngayon, ipapaubaya ko na sa'yo ang tao, patayin mo man siya o puto Dixon, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Ibigay siya sa babaeng ito, sa sobrang takot ni Qin Yihai ay nanginginig siya sa mismong lugar, kasabay ng mga sugat sa buong katawan, talagang nahimatay siya sa takot. Tinitigan ni Zhao Su ang kanyang likuran at galit na galit. Hindi niya inaasahan na ang brat na ito ay talagang composed, hindi lamang siya ay hindi kumukuha ng sakit, ngunit inihagis pa niya ang mainit na patatas sa kanyang mga kamay sa halip. Kung hahayaan niyang umalis si Qin Yihai, hindi niya mauunawaan ang puot sa kanyang puso. Ngunit kung papatayin niya si Qin Yihai, tiyak na hahawakan ni Alex Dixon ang isang bagay. Ang lalong ikinagalit ni Zhao Su ay talagang binugbog ni Alex Dixon si Qin Yihai at tumakbo palayo ng ganoon, nag-iwan ng gulo para sa kanya. Gayunpaman, ang bodyguard sa likod niya ay tulala pa rin na humihingi ng mga tagubilin. Director Zhao, ano ang dapat nating gawin sa taong ito? Kinagat ni Zhao Su ang kanyang mga ngipin at malamig na sulyap kay Qin Yihai na nasa lupa. Bugbugin muli siya at itapon sa harap ng pintuan ng Qin family. Banayad lang, huwag mo lang siyang bugbugin hanggang mamatay at pilayin siya. Nang matapos siyang magsalita, galit siyang tinanggap ang kanyang mataas na takong, yumuko, at sumakay sa kotse. Malakas niyang sinara ang pinto ng sasakyan. Minamaliit niya si Alex Dixon, gayunpaman, pinayagan din siya nitong subukan ang background ni Alex Dixon. Mas malalim ang iniisip ng batang ito kaysa sa inaakala niya. Abangan ang susunod na kabanata.